Una po sa lahat ay magandang gabi po at ako'y babati sa inyo ng advance Merry Christmas po sa inyong tatlo, no? Tanong ko naman po sa inyo, alin kaya sa tingin nyo ang pinakanakatakot? Pag-ibig, utang sa pera, o kamatayan? Para sa iyo, ano ba ang pinakanakatakot dito? Siyempre sa akin po kamatayan. Bakit kamatayan? Kasi kuya yung buhay kasi parang masasaktan tayo doon, hindi lang tayo pati mga kakilala natin sa buhay. Halimbawa po siya. Kaibigan ko po siya. Halimbawa, mahal niya po ako as kaibigan. Masasaktan po siya kasi nawala ako. Yun po. Ikaw naman? Ano po, pag-ibig po kasi Bakit ang pag-ibig? ano pa, 'di ba? Nagkaroon po, kunyari po, nagkaroon ka ng karelasyon ng or married ka na po, tapos naghiwalay po kayo, tapos may family po kayo. Ano po, di ba may family po kayo, tapos po magbo-broken family po kayo, di kawawa naman po yung magiging anak. Tapos po, sa pag-ibig po kasi, hindi po lahat ng pag-ibig is successful o kaya po umaabot hanggang dulo. Yun lang po. Ikaw naman? Para sa akin po, pag-ibig din po. Kasi po, lahat po tayo kasi dadating sa kamatayan. So, sa pag-ibig po, meron po kasing for ano lang siya, and yung iba po kasi hindi po talaga ready mag-commit. Kasi yun nga po, sabi nga po niya, yung pag-ibig is, wala naman po talaga forever. Lahat naman po siguro maglolo ko pagdating sa love. Yun po. Sa tingin nyo, mahirap ba magmahal ng isang tao sa panahon ngayon kumpara dati? Mahirap po. Ngayon. Bakit? Kasi po, sa ngayon po, madami na po kasing mga taong nagloloko eh. Katulad po nito. Di joke lang po. Ano po, marami po kasing, gwapo na may gadgets na po. Kung gusto mo, parang kung gusto mo magloko, kahit nandyan ka lang, nakaupo ka lang, tapos sabihin mo alimbawa, naginom ka, tapos sabihin mo sa tsota mo, love, natutulog ako, tapos ganun yun. Parang mahal na po yun as nagloloko. Masakit po. Ikaw naman? Oo po, ganun din po kasi, dati naman po kasi is, hindi po super, exposed po sa gadget. So, mas na-expose po tayo sa gadgets. Tapos po, kunyari po sa AI, mas napapadali po yung ng face or mas nung, kunyari, babae po. Sabi, ay gusto ko to, pogi. So, hindi agad niya ma-verify kung totoo po ba yun or hindi. Ikaw naman? Sa tingin nyo, mahirap ba magmahal ng isang tao sa panahon ngayon kumpara dati? Opo, kasi po ngayon is puro tawag doon, na ngayon yung sulsol. Tapos, karaniwang kasi ngayon is puro cheat. Yun po. I see. Sa tingin nyo ba, patas ba ang buhay o hindi patas? Ang aking kasagutan po ay hindi po. Kasi po, makikita naman po natin yun sa mga nasa taas, mga namamahala sa atin. Kitang-kita naman po natin kung paano nila tayo inahawarakan at kung paano nila tayo tinatapakan at kung paano nila tayo niloloko. Ikaw naman? Ako, ganun din po kasi sa tulad po ng sa mga flood control, tapos po sa mga namamahala nga po, is hindi po talaga siya equal. Kunyari po, yung mga nagkaroon po ng baha, nabaha po yung mga bahay, is hindi naman po talaga nila nabibigyan ng tulong po. Hindi agad po nare-rescue agad. Imbis po yung ibang tao pa po na medyo nakakaangat lang ang natulong. Hindi po yung mga nasa pamahalan po talaga. Ikaw naman?
para sa akin po hindi po patas. Kasi po, as nakikita naman po natin sa mga nasa taas natin, sa halip po na itulong po nila yung perang, yung tax natin is, ang ginagawa na lang po nila is, kinikimkim po nila ng wala pong nangyayari and sila lang po yung sila lang po yung umaangat. Okay, ganito. Paano kunwari kumpara naman natin sa ganitong senaryo? Halimbawa, meron tayong kukumparang dalawang tao, subalit wala kang kinalaman dito. Isang mabuti, isang masamang tao. Yung mabuti, ayos ang kanyang ugali, ayos ang kanyang karakter, subalit siya ay laging iniiwan, siya ay laging sinasaktan, siya ay laging iniiwan sa ere, at madalas po ay laging heartbroken, pero mabuti itong tao na to. Versus yung masamang tao, masama na yung ugali, kitang-kitang pagiging masama, at madalas, marami pa silang kaibigan, at marami pa doon ay nagkakajowa po yung mga yan, kahit red flag ang kanilang mga ugali, at ang ginagawa nila ay sinasaktan nila ang mga mabuting tao. Sa tingin nyo kaya, napapansin nyo mga ganyang trato na yan sa totoong buhay, na yung mga masasama, lagi nilang sinasaktan ang mga mabuting tao? Ano po, yes po. Kunyari po, yung masama po is mayaman. Siyempre po, yung mga, kahit po masama ang ugali nun, kunyari po, mayaman, may mapapala po yung iba, kaya po nasama doon at ginagawa pong kaibigan. Kung naman po yung mga mababae, tapos mayaman, nagkakaroon, hindi naman po lahat ng super ganun na broken po talaga na, hindi po talaga nagkakaroon ng kaibigan. Pero po yung sama-sama nga po, mostly po nagkakaroon sila ng gawa po sa mga trippings. Kasi po ngayon, kasi po talaga, yung mga, kunyari po, mga kabataan po, mostly po talaga is, talaga pong mas gusto po nilang mang trip, mang trip Oo. nga po, ganon. Kaya po, yung mga gangster po, ganon. Hindi ko naman po inaano, pero ganon nga po. Para pong nananakot, ganon, nambubuli. Mas parang gusto po nila yon para may nadadaw sila, tapos sila po yung umaangat. Ikaw naman. Napapansin mo ba sa totoong buhay na yung mga masasama, lagi nilang sinasaktan ang mga mabuting tao? Opo, lalo na po pag yung mayayaman, para pong kasi tinatapakan na lang po nila yung mahihirap na hindi sila kaya kasi alam nilang walang magagawa yung mahihirap sa kanila at mayaman nga po sila. Yun po. Ikaw naman. Parang same lang din naman po kami ng answer. I see. Pero ito, naawa ba kayo sa mga mabuting tao? Always naman po, kasi po, bakit po nila kailangan saktan yung mabubuting tao kung gumagawa naman sila ng tama? Oo, ikaw naman. Ako po, yes po, kasi sila nga po yung nagmamabuting tao, tapos sila po yung mga mabubuti, yung mga nakikipag-ayos po para magkaroon po sila ng madaming kaibigan, tapos sila po yung tinataboy. Ganun po. Ikaw naman. Same answer po doon kasi po, yun nga po, mostly po kasi ngayon is yung mabubuti is kayan-kayanan lang po ngayon. Sa tingin nyo, karapat dapat bang mahalin ang mga mabuting tao? Siyempre po. Ikaw. Yes po. Ikaw. Yes po. Kaya ako po nasabi yan ay ganito, no? Imagine nyo kasi, kaya ako po nasabi yan dahil noong unang mga panahon, nung tayo mga bata pa, di ba tayo tinuruan? Kung ikaw mabuti ka sa kapwa mo tao, hindi mo iisipin na ikaw parang pinagtataboy o yung parang nag-iisa ka. Bagkus, baka marami kang kaibigan o marami makapansin sa iyo kasi maayos ang pakikitungo natin sa kanila. Subalit sa panahon ngayon, mukhang baliktad na. Ang pagiging mabuti ay nagiging masama sa marami. At ang pagiging masama naman ay parang normal na lang tuloy sa lahat-lahat. Napapansin niyo ba yun? Opo. Diba? Pero hindi ibig sabihin po kasi guys, kung ano ang nauuso ay laging tama. Yan yung dahilan kung bakit lahat po tayo dito ay nadadamay sa ganitong pangyayari. Kaya yung sabi nyo nga, di ba? Mabuti at masama. Laging kinitik advantage tuloy yung mabuti. Tapos yung masama, kahit masama ang ugali, pero may mga, porket maraming pera, porket maraming nauuso, ang hindi natin napapansin, lahat po tayo ay nadadamay sa mali nilang kaisipan. Kaya yung dahilan kung bakit parang buhay talaga ay hindi patas. Ngayon, para mas lalo nyo maintindihan, sundan nyo lang yung aking mga katanungan. Tanong ko lamang sa inyong tatlo, kayo ba isang mabuting tao po? Aking sagot po ay hindi po ako mabuti, hindi din po ako masama. Yung parang nandun lang po ako sa gitna kasi parang nire-respeto ko din yung ibang tao na mabuti din.
Kasi hindi lang po ako bumabase sa parang kung may pera ka, kaibigan kita. Kung may kung ito ka, mataas ka, matalino ka, ganyan ka, Oo. kaibigan kita. Hindi po ako bumabase sa ganun. Mabuti ka nga. Matalino ka nga, masama naman ugali mo. Tapos may pera ka nga, masama naman ugali mo. Doon po ako bumabase, kaya nasasabi ko po na parang hindi din po ako mabuti, pero hindi din po ako. Ikaw naman. Ako po nasa gitna lang din po kasi po, hindi naman po ako yung perfecto. Ang mga kaibigan ko naman po, hindi naman po sila super taas, hindi naman din po sila super baba. Hindi din po ako bumabase sa mga yaman po or kaya sa maganda, kaya ako sinasamahan lang, ganon. Bumabase din po ako kung, sige, mabait ka. Mabait ka, magkakasundo tayo, magkatulad tayo ng humor. Sige, kaibigan kita, if mapayag ka. Hindi din po ako bumabase sa base ko lang. Minsan, kunyari po, ito, ayaw niya po makipagkaibigan sa akin, sige, iiwas po ako kasi ayaw niya po makipagkaibigan sa akin. Kaya, yun po, nasa gitna lang po ako. Ikaw naman. Siguro po nasa ano lang din po ako kasi yun nga po, hindi rin po kasi ako tumitingin sa may standard po ako pagdating sa kaibigan pero hindi po ako yung pipiliin ko po yung mas mataas sa akin kasi ako po na nasa gitna lang, malay niyo po ayaw niya din po pala sa akin. Kaya po masasabi ko pong nasa gitna lang din po ako. Okay. Para sa inyo, ano ba sabihin ng mabuti para sa inyo? Always siya na parang siya na rumirespeto, nagbibigay ng tamang pananaw para sa ibang tao, nagbibigay ng mga basta yung parang gumagawa lang siya ng magandang gawain na makikita din ng ibang tao na maganda din, na maganda sa mata, mabuti. Ikaw naman. Ako po, syempre po, kilala po yung Diyos, syempre po. Kasi if hindi mo naman po talaga kilala, hindi mo alam kung saan ka po talaga tutungo. Hindi mo alam kung saan yung path ng way mo, path ng buhay mo, kung hindi mo kilala si Lord, syempre po. Tsaka, hindi nga po yun, di ba nga po, hindi nga po, dapat po kilala yung si Lord. Tsaka po, pag mabait po, bukal po sa kalooban, kunwari po yung pagtulong, bukal po sa kalooban yung pagtulong niyo po. Ikaw naman. Siya po, marunong siya magpakumbaba. At saka nga po yun, yung bukal po sa loob yung pagtulong niya sa kahit po siya ay, halimbawa po nasa baba siya, okay lang po sa kanya tumulong ng hindi po siya nanunumbat or what. Kaya ba may magbasa ng dictionary? Hindi po. Ikaw? Pag nasa school lang. Pag nasa school lang, ikaw naman. Okay. Pero nagsusearch naman kayo kay Google pag hindi nyo alam isang salita. Okay, bigyan ko ng konting trivia o konting kalaman. Sabi po sa dictionary, no? Pag sinabi mo daw na good o mabuti, ito po may kinalaman daw sa ugali ng isang tao. Dapat daw walang ginagawang masama, wala ka daw ginagawang krimen, at wala ka daw sinasaktan ng tao kahit sanggol. Kung tama talaga ang sinasabi ng dictionary, tingnan natin ito lahat-lahat. Halimbawa, kayo po ba yung nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? O, yun nga ang problema, lahat po tayo guilty kasi yan ang matututo isang bata, ang magsinungaling. Pero ito po, kayo po ba yung nakapagnakaw ng kahit anong gamit sa tanan ng buhay niyo po? Mapalapis, ballpen, barya, may na po sa kalsada, hindi mo nang binalik, or nangopya ka daw o nagpokopya ka sa exam or quiz sa tanan ng buhay niyo po. Opo. Imagine nyo lamang, kunwari, nandyan yung police station sa di kalayuan, kunwari, no? Sa totoong buhay, wala na pong tao lahat dito, at ito po tayo nasa kulungan na, kasi may nagawa na tayong pagnanakaw, kahit ba yun yung lapis, papel, etc. Kasi bakit? May trust issue mga tao sa atin kung bakit natin nagagawa yan. Kaya nga may kasabihan na, kung hindi ko mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, ano pa kaya kung sa malaking halaga? Kaya lahat taga tayo dito ay guilty. Pero ito po, kayo po ba yung nakaranas na magalit sa isang tao? Opo. Ikaw? Nakaranas ka na magalit sa isang tao? Opo. Ikaw? Lahat? Okay. Sa tingin nyo, lumalala ba ang inyong stress pag kayo nagagalit o hindi naman po? Ako, Sometimes lang po naman kasi parang Sometimes. Ikaw? kinokontrol ko po yung
Hindi po talaga ako. Hindi naman. Ikaw naman. Siguro po kasi iniisip ko pa po yung tao na yun. Pero syempre, halimbawa, kunwari sinasaktan kayo o niloloko ng isang tao, no? Syempre, kung man sabihin hindi ka nasasaktan, pero sa loob ng puso mo, parang gusto mo nang manuntok o manampal ng tao, pero sa isip lamang. Hindi mo talaga siya gagawin. Yun nga lang, hindi man tayo nakapatay ng tao, pero tayo naman ay nakapatay ng masasakit na salita. Kaya nga, may nasasaktan sa masasakit na salita. Kaya lahat talaga tayo dito ay guilty. Pero ito po, nagagamit nyo minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Minsan naglalakad kayo, bigyan kayo ng gulat, na pa-OM, alam nyo na po yun. Nagagamit nyo minsan yun sa walang kabuluhan? Ikaw. Ganito lamang yan. Mahal nyo ba mga nanay nyo? Halimbawa, kunwari kayo nagpapalibas ng oras dito, then suddenly, huwag naman sana, kunwari isa sa inyo, parang may naramdaman natin, may natapa ba dito kanina? O kunwari naman may natapa sa inyo. Kunwari lang naman, at nagtamanan kayo. Instead na pangalan ng Panginoon, ang nabanggit mo sa bibig mo ay pangalan ng nanay mo, na wala siyang kinalaman dito, at natapa ka lamang ng aksidente lamang. OM insert mother's name. Okay lang banggitin niyo yan, panggulat lamang? Ikaw. Bakit hindi? Ako po, sagot. Siyempre po, as anak, nire-respeto ko po yung pangalan ng nanay ko. Kasi siyang bumuhay sa akin, siya din nagluwal. Exactly, tama yun. Kasi kaya hindi nyo kaya gawin yan ay dahil mahal nyo ang mga loved ones nyo. Kaya may respeto kayo sa kanila. Sana, ganyan din sana po yan sa Panginoon. Hindi porket kung ano nauuso again ay laging tama. Kasi hindi nila napapansin, nababastos nila ang pangalan ng Panginoon. Ang tawag kasi doon ay blasphemy at or pambabastos. Imagine mo, napakaganda itong lugar na to. Then suddenly, mumuray mo lang ang Panginoon dahil lang sa isang bagay na wala naman siyang kinalaman. Ang tawag doon ay blasphemy at lahat talaga tayo dito ay guilty. Linamin ko po sa inyong tatlo, hindi ko yung sinisiraan, hindi to panguhusga. Ito ay para lang malaman kung tayo po isang mabuting tao. Sa tingin nyo kaya, kung tayo po mamamatay, hindi to pananakot at haharap tayo sa tinatawag na judgment day sa Panginoon. Sa tingin nyo kaya, kayo ba ay guilty sa nagawa yung kasalanan or innocent po kayong tao? Sa tingin nyo, saan kayo pupunta halimbawa pag kayo ay namatay? Sa langit ba kayo pupunta o sa impyerno? Tanong lamang po. Hindi ko din po masasabi sa sarili. Hindi mo sure ikaw? Kasi- Go. Kasi si Lord naman po kasi magdidikta kung saan ako pupunta. Ikaw? Hindi po sure. Hindi mo rin sure ikaw naman? Hindi din po. Okay, naiintindihan ko. Pero kunwari may isang kriminal halimbawa, ang kanyang ginawang krimen ay nagnakaw siya ng pera sa bangko. Nung siya hinuli ng mga pulis at siya dinala sa korte, ito po ang sasabihin niya sa judge. Judge, guilty po ako sa nagawa kong kasalanan, subalit hindi ko po alam kung saan ako pupunta. Abay, maiinis ang judge, sasabihin, anong hindi mo alam? Alam mo yung ginawa mong krimen, alam mo yung hindi mo pagsunod sa batas, so sa madaling salita, kailangan niyang pagbayaran, kailan talaga siyang itapon sa kulungan. Tama po ba? Tama po ba doon? Ngayon, yun po sinasabi ko po kasi parang ganyan ang sinasabi po ng Bible. Sabi kasi sa Biblia, ang mga taong nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, at iba po mga nagawang kasalanan, magaan o mabigat, ginawa natin yan or sa isip lamang, ay walang marating sa langit, hindi makikita ang karin ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagabagang apoy o impyerno. Sa tingin nyo kaya, nag-aalala ba kayo sa sasabi ng Bible na maaaring kayo pong tatlo ay sa impyerno pupunta, subalit hindi lang kayong tatlo, lahat po tayo kasi may nagawa po tayong kasalanan sa harap ng Panginoon. Kayo po ba yung nag-aalala sa sasabi ng Biblia? Opo. Ikaw? Opo. Opo. Ano po mangyari dapat tayo mag-alala kasi po buhay ang pinag-usapan natin. Oo, bigla na itong interview na to at ang ganda-ganda itong lugar na to at binigla ko na kayo dito sa interview. Pero don't get me wrong po, wala po masamang intensyon at ako lang po ay nagmamalasakit lang naman. Tanong ko lamang sa inyo, mahal niyo ba sarili niyo? Ikaw? Opo. 100% sure? Opo. Okay. Kunwari may nagawa kayong isang kasalanan, mahal niyo ba rin sarili niyo? Hindi po, mahal po kung ang nagawa kong kasalanan is pagtulong. Pero kung Kunwari may nagawa kayong isang kasalanan, mahal mo pa rin sarili mo kaya? Ano yun? Hindi mo na sure? Ikaw? Opo, yes po. Opo. Kaya ganito lamang yan. Tayo ba yung perfectong tao? Bahala tayo nagkakamali.
Kaya ako po tinatanong yan kasi may mga tao po na pag may nagawang mali, feeling nila wala na silang kwenta. Feeling nila wala na silang motivation sa buhay nila. At pag may nagawang mali, feeling nila magpapakamatay na. Tandaan po natin lahat po tayo nagkakamali. Pero hindi ibig sabihin po nito, wala na pong pag-asa. Tandaan po natin, kaya po tayo nakagawa ng mali kasi ito ang parting nangyayari sa buhay natin. At hindi ibig sabihin po nito, lugmok na po tayo. Parang kanina, parang may nakita kayo minatapa, di ba? Hindi mo pwedeng pagtawanan lang yan. Hayaan mo kailangan tulungan mo itong bumangon at mapatuloy sa paglakad. Ganun din po yan. Pag tayo may nagawang kasalanan, ito ay isang lesson or aral na kailangan natin iwasan yan. Pero sabi sa Bible po, pag po tayo na mamamatay halimbawa, lahat po tayo ay i-judge ng Panginoon. Hindi lang sa mabuting gawa, pati sa masamang ginagawa natin. At ang masakit po dito, yung ating mga nagawang kasalanan ay hindi nalulugod sa Panginoon. Kaya hell ang naghihintay sa atin lahat-lahat. Bagamat nakapag-alala po iyan, pero may isang salita na magbabago po sa lahat-lahat. Naging salita ang mercy, M-E-R-C-Y. Ano po sa Tagalog nun? Ano kasi sa Tagalog ng mercy? Any idea? Ano yan? Narinig ko? Tama, awa. Kayo ba nahingi ng awa sa araw-araw? Oo. Siya, oo, ikaw? Part na po yun ng pagdadasal. Ikaw? Ganito lang yan. When you say po mercy o awa, yan po yung paghingi ng tulong sa Panginoon. Yung parang inamin mo, ikaw ay mahina. Inamin mo, ikaw ay makasalanan. At ikaw ay humingi ka ng tulong sa Kanya. Hindi po yan kahinaan. Bagkus yan po ay paghingi ng tulong sa Kanya. Tandaan niyo lamang po yan. Kung walang mercy, wala kayong makikita napagandang Christmas light dito sa lugar na to. Walang mangyayaring kaayusan. Baka puro kaguluhan na, o nililindol na tayo, o binabagyo na. Pero dahil sa awa ng Panginoon, imagine mo, maayos pa rin itong lugar na to, at nakakatambay tayo dito ng ligtas. Dahil yan sa awa ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi niya hayaan itong mundo na to ay patuloy lumugmok ito, dahil kahit galit siya sa kasalanan, gusto pa rin niya ibigay ang awa, dahil kailangan ito ng tao. At pag nangyari yon, ito na po yung tanong. Sa tingin nyo kaya, ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat upang hindi tayo itapon sa impyerno at tayo po ay makalis po sa Judgment Day? May ginawa ang Panginoon sa ating lahat. Ano po? Yan, isinakripisyo niya po yung buhay niya. Ikaw, parang may gusto kong dagdagin. Yun nga po, yung pinako po siya sa krus para po ano po lahat ng kasalanan natin. Naniniwala ka ba doon? Tayo pong lahat ay makasalanan, di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Tama. Pero niya, ang ginawa po ng Panginoon sa Kristo, nung siya nagkatawang tao, binuhi po yung kanyang buhay, hindi lang po sa inyo, sa ating lahat-lahat. Siya po ay nagmamalasakit nung siya nagkatawang tao. Nagbagi lang siya ng katotohanan, pero ano ba nangyari sa kanya? Siya ay tinorture, siya ay pinahirapan, at siya ay pinako sa krus ng Kalbaryo. Pero, si Jesus, minahal niya ang mga tao tulad natin. Pero, ang mga tao naman, hindi siya minahal ng pabalik. Parang ganito lamang yun eh. Halimbawa, may isang tao, mahal niya itong tao na to, pero yung tao na to, hindi siya minahal. So, busted na. Hindi ipupunto lamang po nito, ganun po kakomplikado na ngayon ang buhay. Si Jesus, nagmamalasakit, tinakwil pa siya ng mga tao. Mga kabataan, ito ang pinuproblema lagi, love life, lagi wasak na lang lagi, di ba? Kasi nga, dahil po sa kasalanan, nagiging komplikado tuloy lahat-lahat. Subalit, si Jesus, hindi lang siya tao, siya rin Diyos. Kung saan, siya ay nabuhay sa pangatlong araw bilang hudyat na matagal na pong natalo ang kasalanan, matagal na pong natalo ang kasamaan, at meron pong buhay na walang hanggan. Sa madaling salita po, para maligtas po isang tao, wala yan sa mabuting gawa, kundi nasa biyaya o regalo ng Diyos. At para maligtas po isang tao, may binigay ang Panginoon ng dalawang bagay na to. Bagamat sa Kanya lamang ang kaligtasan. Una, naging salita ang repentance. Hindi ko sabihin repentance? Ikaw, wala. Ganito, when say po repentance, ang tawag po dyan ay pagsisisi sa kasalanan. Parang ganito lamang yan. Kapag ba kayo nagkasakit, mapunta pa kayo dito sa lugar na to? Di ba? Hindi. Di ba? Hindi nyo ma-enjoy po ito, no? So, pag tayo nagkasakit, gusto nyo laging gumaling. Pag po tayo may nagawang kasalanan, kalikuran, pagsisihan, at babaguhin ating kaisipan. Yan yung change your mind. At ang pangalaw po ay ang pananampalataya or faith kay Jesus Christ as Lord and Savior. Repentance and faith. At pag nangyari yung dalawang bagay na yan, ay tsak, pwede kayo patawarin ng Panginoon, bigay kayo ang bagong puso at isipan,
At higit sa lahat po, ano man ang pagsubok na pinagdaan natin, mayroon pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang. At dahil doon, mayroon pong buhay na walang hanggan. So, bago po umalis, meron lang ako sa tanong lamang. Sa tingin nyo kaya, nasasabi kaya ako ng totoo sa ating napag-usapan po? Yes. Ikaw? Yes po. Yes po. Pag-iisipan niyo po ba ang ating napag-usapan po? Pinag-iisipan ko na po ngayon. Ako po, feel ko pagka yung pag-train na utak ko, parang, parang tulog ko, parang, Mm-hmm. parang naisip. Ikaw? Opo. Ikaw? Meron ba yung Bible sa inyong mga bahay? Yes po. Nakapagbasa ba kayo araw-araw? Hindi po. O, ganito namin. Pag nagugutom, anong gagawin nyo? Dadasal po. Kakain. Tama, nagdadasal at kakain, gagawin nyo yan araw-araw kasi kung hindi, magkakasakit po tayo, di ba? So pag tayo so ibig sabihin, pag tayo nagugutom, kaya natin po kailangan kumain. Pag pinag-usapan natin spiritual, kaya natin basahin ang kanyang salita, ang Bible. Kasi yan yung pagkain sa ating spiritual. Tandaan natin, kapag hindi tayo nakapagbasa ng kanyang salita, parang isang tao po daw naglalakad sa kahabaan nitong kalsada na to, na patay ang ilaw. At hindi mo alam, baka ito'y madisgrasya na lang siya, na baka bangin na lang ito, o baka may mangyari sa kanya. Yan yung dahilan kung bakit tayo dito sa mundo na to. Para makilala natin ang Panginoon, maliban pa sa makilala mong kaibigan, kapamilya, at marami pang iba. Ngayon, bilang pagkatapos po, ang masamang balita, lahat po tayo guilty, lahat po tayo makasalanan, lahat po tayo ay sa hell mapupunta. Yan kasi ang justice ng Panginoon sa ating lahat. Kaya patas po ang Diyos. Subalit, ang mabuting balita, marami namang maliligtas. Hindi nga lang po lahat. Siyempre maganda po kung kayong tatlo po guys ay maliligtas. Kung tayo po ay nagsisi po sa kasalanan, yan yung repentance at nanampalataya or faith kay Jesus Christ as Lord and Savior. Pag nagawa tayo yung dalawang bagay na yan, ay pwede tayo patawarin ng Panginoon, bigyan tayong bagong puso't isipan, at higit sa lahat po, ano man ang pagsubok na pinagdadaan natin, meron po pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang, at dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So, maraming salamat po dito sa oras na to. Meron ba yung katanungan po? Wala na. Ikaw, wala na? So, walang katanungan po. Ako pinagpapasalamat dito sa oras na to. Mag-ingat po kayong tatlo. Stay safe po sa inyo. God bless po. At babati na lang po ng advance Merry Christmas po sa inyo. And advance Happy New Year po rin sa inyo. Salamat po at ingat po kayo. Thank you po.